Sa likod ng matataas na pader at 24 oras na patay sinding ilaw, ang mga digital na kasino na ito ay nag-ooperate ng walang pakundangan. Maraming biktima ang pinagsamantalahan at pwersahang pinagtatrabaho, lalo na sa industriya ng illegal na online gambling. Pinangakuan sila ng disenteng trabaho, ngunit nasadlak lang sila sa kadiliman. Sa pilitang pinagtatrabaho na sa isang pagkakamali ay walang masasahod at malabo pa sa sabaw ng pusit na makapuslit. Ang mas nakakatakot ay ang human trafficking at ang mga kabataang babae na sa pilitang ibinubugaw, pinagpapasapasahan, ginagawa lang na parang mga kalakal. Ang mga lalaki ay kinikidnap at pipiliting magtrabaho sa isang sistemang hindi nila naiintindihan. Ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay unti-unting wawasakin. Ang buhay sa Cambodia ay maaaring maging napakasaklap, lalo na sa mga mahihirap na madaling pagsamantalahan. Sa likod ng kagandahan ng Angkor Wat at paglago ng ekonomiya na ipinakita sa outside world, marami sa mga tao nito ay nakikipagbuno pa rin sa malagim na katotohanan. Tahimik na umiiyak ang Cambodia, sumisigaw ng walang ingay, sinakal ng mga organisadong crime networks dahil sa kanilang kahirapan. Handang ibenta ng mga taong kanilang sarili o kahit pa magbenta ng iba upang mabuhay. Ano nga ba ang buhay sa Cambodia? Alamin natin ang mga katotohanan simula sa masaklap nilang buhay hanggang sa madilim na bahagi ng bansa. Tito John's TV. Ang Cambodia ay isa sa mga karatig na bansa ng Indonesia. Matagpuan sa Timog Silangang Asya. May konstitusyonal monarchy ang bansang ito at siya rin ang kahalili sa Khmer Empire na minsan ay namuno sa halos Indochina Peninsula bandang 11th to 14th centuries. Ang Cambodia ay isang bansang may pambihirang kasaysayan at cultural values, kabilang na ang pinagmamalaki nilang Angkor Wat na madalas na destinasyon ng mga turistang pumupunta sa Cambodia dahil sa itong temple complex na may mga kamanghamanghang mga anggulo. Ngunit sa likod ng lahat nito, maaaring hindi alam ng maraming tao na ang Cambodia ay may sariling dark side. Maging ang kasaysayan ng Cambodia ay napakadilim, kaya binansagan din bilang impyerno sa lupa. Nakuha ng Cambodia ang palayaw na impyerno sa lupa dahil sa digmaang sibil na nangyari noong 1960s at ang brutal na pagkuha ng mga komunista noong 1975 na kumitil ng milyong-bilyong buhay. Ito ay isa sa pinakamalagim na nangyari sa kasaysayan. Ang buhay sa Cambodia ay maaaring maging masaklap, lalo na sa mga mahihirap. Karamihan sa populasyon ay nabubuhay sa mababang kita habang ang mga politiko at elite na negosyante ay nabubuhay sa karangyaan. Ang mga ordinaryong tao ay nahihirapang makakuha ng mga pangunahing serbisyo tulad ng kalidad ng edukasyon. Maraming bata ang humihinto sa pag-aaral. Ang mga health services ay napakamahal. Walang proper sanitation lalo sa mga rural areas. Ang mga kababaihan ay kadalasang biktima ng domestic violence, pang-aabuso o human trafficking. Maraming bata na pipilitang magtrabaho, mamalimos at kinakasangkapan sa pagsasamantala ng mga turista sa bansang ito. Ang hustisya hindi isang karapatan ngunit isang kalakal. Ito ay binebenta sa mga kaya magbayad at kinukuha sa mga kapuspalad. Sa korte hindi naririnig ang boses ng mga mahihirap. Ang batas ay kasangkapan lamang, hindi tagapagtanggol. Ang sandata ay nakatutok sa mahihina. Ang mga opisyal ay nakaupo sa malambot na upuan, papirma-pirma lang ng kaliwat kanang proyekto. Sinisipsip ang budget ng estado tulad ng mga patay gutom na lintas sa bawat proyekto. Ang kalahati ng pondo ay diretso sa kanilang personal na account. Nakatayo nga ang mga paaralan ngunit wala namang mga guro. Ang mga ospital ay bukas ngunit wala namang gamot. Samantala sa mga liblib nilang nayon nanganganak ang mga ina sa maruming sahig. At natututo ang mga bata gamit lang ang mga sirang blackboards. Kung sila ay magpoprotesta, sila ay pinapatahimik. Kung sila ay lumaban, sila ay inaakusahan ng paninirang puri sa bansa. Ang katiwalian sa Cambodia ay hindi lamang isang moral na problema, ngunit isang humanitarian disaster. Nagnanakaw ng higit pa sa pera. Ninanakaw nito pati ang kinabukasan. Sinisira nito ang pag-asa
pinapahina ang tiwala at nagtanim ng takot sa puso ng mga karaniwang tao. At kapag ang mga tao ay naghahanap ng katarungan sa kangkungan ng kanilang kahahantungan, ang mga tagapagtupad ng batas ay nagsiservisyo ng tapat, hindi sa batas at hindi sa mga mamamayan, kundi sa mga buhayang namumuno. Sa bansang tulad nito, ang maging mahirap ay hindi lamang isang kapalaran, ngunit isang parusa. Ipinanganak sila sa maling lugar dahil wala silang koneksyon, dahil masyado silang tapat sa mundong puno ng pandaraya. Maangas na nakatayo ang kasino sa gilid ng bayan, nababalot na nakakaakit na mga ilaw, ngunit sa loob nito maraming tao ang nawasak. Mga ama na nawalan ng tirahan, ina na nagbebenta ng ari-arian, at mga anak na lumaki sa anino ng utang. Mula sa makipot na eskinita ng lungsod sa Floor Luxury Casino sa Sinahawkville, ang pagsusugal ay parang virus na humawa sa lipunan. Hindi lang basta entertainment, ngunit bilang isang adiksyon, isang bitag at larangan ng kasalanan. Sa loob nito maraming pera ang dumadaloy na walang katapusan, ngunit isa-isa ring nawawasak ang mga buhay. Ang mga nakangiting pumapasok, madalas umuwi na nakasimangot at baon sa utang. Malalaking pamilya ang nawawasak, may bentang lupa at nawalan ng pagpapahalaga sa sarili sa mga sugal na kailanman ay hindi patas. Gayunpaman hindi pa tapos ang dilim sa likod ng mga screen ng computer ng libu-libong tao, at maging ang mga kabataan ay kinakalagkad kasama sa isang malinis na digital system, ngunit puno ng mga bitag. Nangangako ng instant na kayamanan, ngunit instant noodles lang araw-araw ang uulamin sa oras na magpabitag ka. Parang sapot ng gagamba, naghihintay sa mga mahihina na madaling mabiktima. Hindi lang mga manlalaro ang nagiging biktima, pati na rin mga workers sa likod ng mga eksena, sila rin ay biktima. Pinangakuan sila ng trabaho, yung pala ay kukulong, pero sa magtatrabaho ng 16 hanggang 18 hours sa isang araw. Bantay sarado at tinatrato na parang mga hayop. Alam ng gobyerno pero nagbubulag-bulagan lang dahil karamihan sa kanila ay nakikinabang sa kinikita ng pasugalan. Lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng kanilang pamumuno. Pinatahimik ng korupsyon ng batas. Nakapikit lang ang mga otoridad at ang malilit na tao gaya ng dati ay nakayuko lamang. Hindi lamang mga lokal na residente ang biktima, target din ang mga migranteng manggagawa ng Indonesia. Ayon sa ulat, ang bilang ng mga mamamayan ng Indonesia nagtatrabaho sa Cambodia ay mula sa 89,000 hanggang 100,000 katao. May naitalang 1,947 na pinauwi sa Indonesia matapos masangkot sa online business at pandaraya sa pamumuhunan sa Cambodia. Nagtatrabaho sila sa mga kumpanyang nag-aalok ng mataas na sweldo pero scam pala, at ang ilan ay nakakaranas ng pisikal na karahasan at pagkakakulong. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.